Okay, budget na natin tong si Warrior Wind. So yung frame nito, material na ginamit is alloy 6061. Yung binabudget natin is size 50. Yung kanyang seat tube and yung kanyang top tube is size 50 rin yan. Stand over height mula doon sa talampakan sa baba hanggang doon sa kanyang top tube is 746 mm. So ito is kailangan nyo dito mag-adjust or clearance ng 2 inch mula doon sa kanyang top tube. Dahil pa-slope siya, kung pa-straight yan, 1 inch lang yung clearance. Pag sinakyan nyo yan, dapat meron kayong clearance dito na at least 2 inch para hindi sumabit yung itlog nyo dyan. Yung head tube, straight lang yan. Ayan, ano ba to? Bull ba to? Yung attack na yan. And 130 mm yung haba niyan, straight tube lang siya. Yung top tube nito, simpleng design. Ayan, matte. And nandito yung brand niyang Wind sa kanyang down tube. Manipis lang or maliit lang yung kanyang down tube. Nandito yung Warrior. Lagayan natin ng ulam or battle cage. Isa lang dito. Dito, simple lang yung design niya dito. Wala siyang nakalagay na size, pero ginamit ako ng meter yan, size 50 yan dito. Yung kanyang seat tube, down tube, 50 rin yan mga hindi. Yung FD na ginamit sa kanya is Sensa Empire. Ayan. Sensa Empire, hindi siya naka-clamp top. Ito is naka-brace on. So ulitin ko, pag ganyan yung itsura ng FD, brace on ang tawag dyan, compare doon sa traditional na naka-clamp top. Cabling, dumaan sa ilalim yung FD and RD. And sa taas naman, may dumaan na kable na ICR para doon sa kanyang rim brake or caliper doon sa kanyang likod. Dito naman tayo sa kanyang crankset. Ito is a 48-38, BCD is a 130. Halotech, meron nag-uusap pa ito sa mundo lalayo din dito. 170 mm alloy ito. Bakit itong kanyang chainring? Dito naman, RBL, yung natak ng kanyang crankset. Yung chain naman na ginamit sa kanya, hindi natin kilala, pero mukha siyang KMC. 11 speed yan. Yung RD naman na ginamit sa kanya is Sensa Empire din. Ayan, pag Sensa Empire, alam nyo na 11 speed yan. So, tignan natin, bilangan natin para sigurado tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 11 speed. Ang ginamit dito is 28 teeth. Nandiyan yung 28. Ayan, ito yung 28 teeth mga alien. Nakikita nyo dyan. Medyo malabo lang yan. 28 teeth. Kasi sprocket na rin. Yung hubs naman na ginamit dito is alloy. Wala siyang brand. Pero silver na rin yan. Spokes is 32. And yung kanyang hub spacing naman sa mga nagtatanong, yung harap nito is 12 by 100 mm. Yung likod naman nito is 12 by 142. Double wall alloy rim. Meron siyang brake line dito para sa kanyang, ayan, rim brake syempre. Yung gulo naman na ginamit, CST ZAR 700 by 25C. Ayan. Ito yung 25C. And yung ginamit naman na brake caliper sa kanya, rim brake is wala siyang tatak. Pero tingin ko, ZST ZAR din to. Mga ganito. Sa likod, quick release yung kanyang hubs, and meron siya ditong stand na kasama. Ayan, sana wala na lang to or tanggalin na lang to. Dagdag bigat din kasi to mga alien. Ayan, meron siyang stand dyan. Na-freebie naman yan. Yung kanyang seat post, tignan natin. Alloy nito, Warrior na yung ginamit. 30.4 mm, 350 mm yung kanyang haba. Medyo mahaba na yan ha. Ito naman ang kanyang pedals, stock pedals niya. Ang ginamit sa kanya, Neko. Alloy ito pero hindi pa to naka-silvering. Naka-single bolt. And bakit nung kanyang railings? Upuan is wala siyang brand. Kulay black lang siya, alien. Yung kanyang fork, alloy na to mga alien. Nagulat ako, alloy yung kanyang fork dito. Warrior yung ginamit. Ayan yung design ng kanyang fork dito. Straight tube lang din yan. Yung unahan niya, syempre wheel set. Ito is a 12 by 100 mm spacing. 32 yung kanyang spokes. And syempre 700 by 25 din yan. CST ZAR. Sa unahan, syempre QR din siya dito. Dito naman sa kanyang stem, ang ginamit, Warrior 80 mm, clamping 31.8, silver naman yung kanyang headset, hindi ko yung ginamit, grab bar 420 mm, and yung kanyang drifter is a Sensa Empire na rin. So 2 by 11 speed yan. So ngayon, alamin natin yung timbang nito. Feeling ko nasa ano lang to, 10
11 kg. So alamin natin kung tama yung hula ng alien nyo. Okay, timbangan natin si Warrior Wind. Okay, ayan, unang timbang 10.53 kg. So isa pa para sure tayo. 3, 2, 1, 10.50. Yan, almost same. 10.57 kilogram. So isa pa, nahihiwagaan ako eh. 3, 2, 1, pangatlo. Yan, nakaangat. 10.70. So nata 10.50 to 10.70 kilogram. Magaan siya. Bakit? Dahil ito is naka-rim brake na. Malaking bagay yung naka-rim brake compare doon sa naka-disc brake. Dagdag brake din yun. Okay, so ayan yung kanyang timbang. 10.50 to 10.70, wala pa siyang 11 kg. So tama yung hula natin. Magaan siya dahil malaking bagay yung naka-disc brake siya. And yung Halotech, so pag square taper yan, dagdag bigat din yun mga alien. Mas magaan and mas masarap ipadyak kapag naka-Halotech. So na-testing ko na yan, yung isang bike ko is naka-Halotech, yung MTB. Ito is 50 yung seat tube, 50 yung kanyang top tube. Ang standover height, 7.6mm. And maglalaan kayo dyan ng 2 inch, at least 2 inch clearance. Mula doon, kapag sinakyan nyo to, dapat mayroon kayong 2 inch clearance. Dapat hindi nasabit yung kanyang, yung inyong itlog dito. Ito is nakasend sa M4 yung FD, RD, naka-brace on. Drifter niya is 11 speed din, sa send sa M4. 11.28 teeth. Siguro ang disadvantage lang nito, ng bike na to, is naka-11, 28 teeth lang siya dito. So parang naka Shimano 105. Ano ko ganun si Shimano 105 eh. 11.28 teeth lang din yata yun. Ayan. Correct me pa yung mga alien. And yung kanyang, ano dito, parang medyo maliit siya. Wala siyang spacing dito. Ayan, yung kanyang stem. So, pang ano to eh, pang aero type eh, pang karera. Ayan, mga alien. So, magkano nga ba ito dito kaya Budget by Skawit? Ang presyo nito is tumataginting na 15,000 pesos. So yung details ng kanilang Facebook page, Google Map location, number, address, Shopee page is nandyan lang sa video description. Kung wala sa Shopee nila, kontakin nyo lang sila sa kanilang Facebook page, nandyan lang sa video description mga alien. So ano masabi nyo? 15,000 pesos, naka 2 by 11 speed, 38, 38 teeth na, naka Halotech. Comment down below mga alien.